Ika-55 Kabanata. Sinasabi ni Olive ang mga insidente ng massacre ay iniulat sa gitnang kapatagan. Ang mga berdeng bandido na kamakailan ay nakakuha ng katanyagan sa kanilang masamang pangalan. Pinatay sa ilang lugar. At nakita namin ang kanilang mga bangkay na may bakas ng mga espada, sibat, at iba pang sandata. Dahil iba't ibang uri ng armas ang ginamit para pumatay, hindi namin matukoy ang pagkakakilanlan ng taong gumawa nito. May naiwan na lang na isang palatandaan. Ang salitang nakasulat gamit ang dugo. Makikita ang mga scroll kung saan nakangiting sinasabi ni Olive na sumasang-ayon din ako na may posibilidad na ang Peking Guimyondok na ito ay nasa Black Flower League. Nakapikit na sinabi pa niya na pero sa bakas pa lang ng mga armas, hindi natin alam kung sino sa kanila ang gumagawa nito. Ang iyong pagsasanay ay nagturo sa aming lahat kung paano gumamit ng anumang uri ng armas. Para maitago natin ang ating pagkakakilanlan. Sinabi naman ni Master Guimyondok na yun daw ay dahil sa pagsunod nila sa kanya ng maayos. Nakangiting nag-fist bomb ang dalawa at sinabi pa ni Olive na hindi daw nila siya sinundan. Kinaladkad niya daw sila sa pamamagitan ng paghila sa kanilang buhok. Nagtataka ang bata habang tinitingnan niya ang mga ito. Sinabi sa kanyang isip ng bata na mukha daw na nagsasaya ang dalawang iyon. Sinabi ni Olive kay Master Guimyondok na sa bagay. Yung mga lugar kung saan nagpakita yung Peking Guimyondok na yun ay laging may ganong bagay. Napaisip at nagtataka si Master Guimyondok na kung anong bagay daw yon. Biglang inilabas ni Olive ang kahon na kahoy sa kanya. Nakangiting tinanong na sinabi kay Master Guimyondok na kung narinig na daw ba niya ang tungkol sa exploding cave vessel pill. Napatitig si Master Guimyondok sa kahon na kahoy at sinabi sa kanyang isip na ito yung sinasabi ni Elder Hong Seogul na exploding cave vessel pill. Binuksan ang kahon na kahoy at sinabi sa kanya ni Olive na ito ay isang gamot na lihim na kumakalat sa gitnang kapatagan. Bilang ito ay kilala upang agad na tumaas ang kapangyarihan kapag kinain ito. At lahat daw ng tao ay naghahanap para dito. Nakatitig na nag-iisip pa din si Master Guimyondok. Sinabi nito na mayroon na daw siyang nakita ng mga lalaki na kumain nito. Pero hanggang sa nawalan siya ng malay at naubos lahat ng energy core niya, hindi siya tumitigil. Sinabi pa ni Master Guimyondok na hindi lang ito simpleng potion. Ngunit bakit ito ay hinahanap ng mga tao? Nagulat si Olive sa kanyang narinig at sinabi nito na hindi daw niya alam na may ganong epekto maliban sa pagtaas ng. Hindi na niya tinuloy ang sinabi niya at tiningnan na lang ang energy pills na nasa kahon na kahoy. At seryoso niyang sinabi na ang layunin daw nito ay hindi upang madagdagan ang panloob na lakas. Ito daw ay upang ang mga sundalo ay hindi matakot sa kamatayan. Nagulat ang bata sa kanyang narinig. Seryosong nakatitig si Master Guimyondok at sinabi nito na ito daw ay dapat na mabuti bilang ang huling pagpipilian. Sinabi naman ni Olive na sa ibabaw niyan, maraming tao ang sumusulong at nabubuhay upang maghiganti. Sumagot si Master Guimyondok at sinabi na kaya sinasabi daw nito na itong exploding cave vessel pill ay matatagpuan sa mga lugar kung saan naroon ang Peking Guimyondok. Hinawakan ang kahon na kahoy at tumugon si Olive at sinabi niya na tama daw si Master Guimyondok. Sinabi pa nito kay Master Guimyondok na hindi daw niya alam ang dahilan kung bakit. Ngunit mas mabuting malaman daw niya kapag nakilala niya ito mismo. May lumilipad na kalapat sa ere ito pala ay hinihintay ni Olive. At sinabi nito sa bata na buksan daw nito ang bintana na agad namang sinunod nito. Nakapasok na sa bintana ang kalapate na mayroong dalang papel sa paa nito at dumapo sa kamay ni Olive. Kinuha nito ang papel sa paa ng kalapate at binuksan niya ang papel. Sinabi ni Olive kay Master Guimyondok na baka mas mabilis daw niyang malaman ang pagkakakilanlan ng Peking Guimyondok kaysa sa kanyang inaasahan. Hinampas ni Olive ang mapa na nakaladlad sa lamesa. Nakangiting sinabi nito kay Master Guimyondok na ang exploding cave vessel pill daw ay nagpakita na. Nagulat at may seryosong muka si Master Guimyondok nang marinig niya ito. Sumapit na ang umaga at makikita ang bundok kung saan si Moyongbo ay nagme-meditate, naglalabas ng asul na aura si Moyongbo. Si Namungong Il ay naglalakad papunta kay Moyongbo at sinabi na napakaaga daw naman nito, siya daw ay napakasigasig. Biglang tumayo na si Moyongbo at sinasabi nito ang pangalan na Vice Instructor Namungong Il at tinanong na ano daw ang ginagawa niya dito. Tinitigan at sinabi niya kay Moyongbo na ano ang dahilan kung bakit gusto niyang maging malakas.
Nagulat si Moyongbo sa kanyang narinig at nanlaki ang kanyang mga mata at naisip niya ang kanyang ama na sinasabi na ang pamilya Moyong ay dapat palaging ang taong naghahari sa iba. Naglalabas ng aura si Moyongbo at itinikom ng mahigpit ang kanyang kamao at sinabi nito kay Nambung Il na gusto niyang lumakas para upang maghari sa lahat ng iba pa. Habang nasa harap si Moyongbo na naglalabas ng enerhiya, ay sinabi ni Nambung Il sa kanyang isip na para maghari pala. Tinitigan niya si Moyongbo at sinabing muli sa kanyang isip na nararapat daw na ang pinupuntirya nito ay maging hari. Nakangiting sinabi niya na ang galing nito ay kasing galing ng mga kapatid niya. Sinabi pa niya sa kanyang isip na sana daw si Moyongbo na lang ang naging kanyang bunsong kapatid. Sinabi niya kay Moyongbo na para daw mangyari ang kanyang gusto na tumayo sa itaas ng lahat ng iba pa, kailangan daw niyang maging mas malakas at mas mahusay kaysa sa iba. Nagtatanong na sinabi ni Moyongbo kay Nambung Il na ano daw ang ipinunta nito sa kanya. Sinabi sa kanya ni Nambung Il na kaya niya bang tumayo higit sa lahat. Naglalabas ng aura na sumagot si Moyongbo na sa palagay daw niya, kaya niyang tumayo sa itaas sa White Military Academy. Sinabi ni Nambung Il sa kanya na alam daw ba nito na si Dang Weijio at ang kanyang kapatid ay nagkaroon ng sparring nitong nagdaang araw. Tumugon at sumagot si Moyongbo na alam daw niya iyon. Ito daw ay nabalitaan niya. Sinabi ni Nambung Il na kaya daw ba ni Moyongbo na matalo ang kanyang kapatid. Nakatitig si Moyongbo kay Nambung Il at sinabi niya na alam daw niya na si Nambung Mae ay humuhusay araw-araw. Pero sa husay na matatalo lang si Dang Weijio, hindi siya pwedeng maging katapat daw niya. Sinabi ni Nambung Il na ito daw ay tama, sa isang laban lang na medyo magaling na ang martial arts ni Dang Weijio. Hinawakan sa balikat si Moyongbo ni Nambung Il at sinabi nito sa kanya na ngunit pagkatapos, kung si Dang Weijio ay gumamit ng lahat ng nakamamatay na lason at nakatagong sandata, kaya niya daw bang talunin ito? Nabigla at naging seryoso ang muka ni Moyongbo na nag-iisip. At dito na po nagtatapos ang ika-65 kabanata. Ika-66 na kabanata. Ang nakaraan nag-iisip at nagulat si Moyongbo sa kanyang narinig. Sa pagpapatuloy nakatingin sa baba at seryosong sinasabi ni Moyongbo na si Dang Weijio na gumagamit ng lahat ng nakamamatay na lason at nakatagong armas. Ano daw ba talagang ang nakakatakot sa Sacheondang family? Hindi naman daw galing sa martial arts ang mga ito, pero ang mga ito ay galing sa lason at nakatagong armas. Kaya naman mahigpit na sarado ang pamilya Dang at maraming sikreto. Sinabi sa kanya ni Nambung Il na hindi daw niya kakayanin si Dang Weijio kung gagamit na ng mga nakakamatay na lason at mga nakatagong mga armas ito. Dahil isang gasgas lang ng 8 pinakadakilang lason ay matatalo na daw siya. Nagulat na nakasimangot si Moyongbo. Sinabi pa ni Nambung Il kay Moyongbo na hindi dapat magkaroon ng kahit isang pagkakamali. Sa tingin daw ba niya na kaya niya yon? Nagkatalikuran na sila at si Moyongbo ay walang masabi sa kanyang narinig. Sinabi ni Nambung Il sa kanya na alam daw naman niya na siya ang nanalo sa Small Dragon at Phoenix Contest, di ba? Alam naman niya siguro kung ano ang ibig sabihin nun. Tumugon lang ng lingon ng tingin si Moyongbo. Sinabi niya kay Moyongbo habang naglalabas ng enerhiya na dragon na ang ibig sabihin lang daw nun ay siya ang pinakamagaling sa kanilang generation. Sinabi pa niya na tutulungan daw niya si Moyongbo. At gagawin daw niya siyang nakakaangat sa lahat sa White Military Academy. Pero ang kapalit daw nun ay, hindi na niya tinapos ang kanyang sinasabi. At lumipat na ang eksena kung saan lahat ng Snake Group ay nakatungtong sa itaas ng kawayan ng isang paalang ang gamit at nakadipa. Sinasabi sa kanila ni Nambung Il na gamitin daw nila ang kanilang pandama. Ang kanilang balansi daw ay dapat na laging matatag kahit na anong mangyari. Sinasabi ni Kalbo at Eunryong na dapat silang maging focus. May hawak na maliliit na bato si Nambung Il at makikita si Jaegalmi na nakapikit at nagpupukos at ibinato na ni Nambung Il kay Jaegalmi ang mga maliliit na bato. Nagulat si Jaegalmi at inimulat ang kanyang mata nang maramdaman niya ang paparating na maliliit na mga bato sa kanya at iniwasan niya ito na umikot sa ere. Pagkatapos ay pumatong muli sa ibabaw ng kawayan na muling pumikit at dumipa. May hawak na muli ng mga batong maliliit at nakangiting sinasabi ni Nambung Il sa kanyang isip na si Jaegalmi daw ay may mahusay na pandama. Ibinato na niya ang mga batong maliliit kay Nakalbo at Moyongbo.
Nagulat si Kalbo nang maramdaman niya ang mga bato na tumalon mula sa kawayan na ikinapapatungan niya upang maiwasan ang mga bato na itinapon sa kanya. Ang mga bato naman na malapit nang tumama kay Moyongbo ay kanyang sinuntok ng mabilis dahilan ng pagkabasag-basag ng mga ito. Nakangiting nakatingala si Namgung Il at sinabi sa kanyang isip na alam din daw ng iba ang basic. Nag-aapoy ang mga mata ni Namgung Il nang ang kasunod na kanyang babatuhan ay si Namgung Mae at sinabi nito sa kanya na paano naman daw kaya ang bunso niyang kapatid. Nakapokus si Namgung Mae at nakapikit na nakadipa. Lumiliwanag ang mga mata ni Namgung Il na ibinato ang maliliit na bato kay Namgung Mae. Malapit nang tumama ang mga bato at si Namgung Mae ay nakadipa pa rin at nang maramdaman na niya ay umapoy ang kanyang mga mata, mabilis niyang hinarang ang mga bato at dinurog ng kanyang mga kamay. Nagulat si Moyongbo sa kanyang nakita. Nakatingin pa rin si Moyongbo kay Namgung Mae at pabulong na sinasabi na parehas daw yon sa kanya. Nakatingin si Namgung Il sa kanyang kapatid at sinasabi sa kanyang sarili na akala daw niya na naramdaman lang niya ito sa martial battle na yon, ngunit talagang lumaki na daw ito. Pero hindi pa daw yon sapat. Ibinato niya muli ang mga bato at nagulat ito na may sumisigaw sa sakit. Ito pala ay si Yun Ryong na nahulog sa kawayan at nanginginig na hawak ang kanyang hita. Nagulat si Jai Galmi at Kalbo nang makita nila si Yun Ryong na bumagsak sa lupa. Sumigaw si Namgung Il at sinabi sa kanila na manatili sa kanilang mga posisyon. Nagulat sina Kalbo at Jai Galmi sa kanilang narinig. Nilapitan na lumiliwanag ang mga mata ni Namgung Il si Yun Ryong at sinabi dito na hindi daw nito alam ang mga pangunahing kaalaman. Saang sekta daw siya galing? Utal-utal na tumugon si Yun Ryong na nasa medicine sect daw siya nagmula. Patanong na sinabi sa kanya ni Namgung Il na nasaan ang sekta ng gamot na ito. Gaano daw ito kalaki? Nakatingin na nakatingala si Yun Ryong na sinasabi kay Namgung Il na yon daw ba. Ngumiti at sinabi na hindi niya daw ito alam dahil ito ay isang maliit na sekta sa Gamsuk. Ang sekta ng medicine daw ay kadalasan. Hindi na naituloy ang pagsasalita niya dahil sinabi ni Namgung Il na hindi daw ito interesado tungkol dito. Lumiliwanag ang mata na sinabi pa ni Namgung Il kay Yun Ryong na ang pinagtatakahan daw niya ay kung ano ang itinuro ng walang kwentang sekta na iyon. Na naging dahilan upang hindi siya magkaroon ng gayong mga pangunahing kasanayan. Nag-aalalang tinitingnan ni Namgung Mae si Yun Ryong. Malungkot na sinabi ni Yun Ryong kay Namgung Il na naramdaman daw niya na ito ay paparating na ngunit. Hindi na muling itinuloy ang kanyang sinasabi dahil sinabi ni Namgung Il sa kanya ang kanyang katawan daw ay hindi sumusunod sa kanya kung tama daw siya. Naginginig na pautal-utal na tumugon si Yun Ryong na tama daw ito. Sinabi ni Namgung Il kay Yun Ryong na alam daw niya na mas sensitibo ang kanyang pakiramdam kaysa sa ibang tao sa lugar na ito. Ngunit kung ang iyong katawan ay hindi makinig sa iyo, kung gayon ito ay tulad ng hindi pagkakaroon ng talento sa lahat. At biglang sumigaw si Namgung Il na naglalabas ng aura, na ikinagulat ni Yun Ryong na sinasabi pa niya na ngunit ang mas masama pa dyan ay ang determinasyon daw niya. Ano ang dahilan ng pananatili pa niya sa White Military Academy na ganyan ang pag-iisip? Nagulat si Yun Ryong na may luha na sa kanyang dalawang mata nang makita niya na naglabas ng malakas na enerhiya si Namgung Il. Nagulat si Moyongbo at sinabi sa kanyang isip na ito daw ay napakalakas. Mabilis na tumalon si Namgung Mae papunta kay Yun Ryong na ikinagulat nito. Sinabi ni Namgung Mae na Big Brother tama na daw. Ito daw ay hindi tahanan ng Namgung family. Makikita ang lahat ng Snake Group. Sinabi ni Namgung Il na kung gayon dahil sa sinabi niya siya daw ay titigil na dito. Na pinagtatakahan ni Namgung Mae. Lumapit ng kaunti at sinabi pa ni Namgung Il na sa lahat ng maraming bata, siya lang daw ang lumapit. Sinabi pa niya na ang training daw ngayon ay tapos na. Nagulat sina Kalbo at Jagalmi. Nakangiting sinabi ni Namgung Il sa kanila na silang lahat daw ay bumalik na. Pagkatapos ay nilingon ng tingin niya si Moyongbo na ikinagulat nito at tumingin din ito kay Namgung Il habang naglalakad na paalis na siyang pinag-aalala niya. At dito na po nagtatapos ang ika-66 na kabanata. Ika-67 kabanata. Flashback. Nagulat at sinabi ni Moyongbo na ang kondisyong ipinaglalaban ni Namgung Mae. Tumugon si Namgung Il na sinabi kay Moyongbo na tama daw ito pagkatapos ng isang buwan. Dapat magkaroon ng hindi opisyal na labanang militar.
Sumagot si Moyongbo na walang katotohanan daw yan. Sinabi pa niya habang kaharap niya si Namgung Il na tunay ngang dakila ang pagdaig niya sa mga natatagong sandata at lason ni Dang Wijo. Pero base sa naobserbahan daw niya tungkol kay Namgung Mai, ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang lason ay dahil sa kanyang idiosyncrasy. Ang idiosyncrasy ay ang kahulugan ay isang paraan ng pag-ugali o paraan ng pag-iisip na kakaiba sa individual. Sinabi pa ni Moyongbo habang nakatikom ng mahigpit ang kanyang kamao na ganoon lang, kung gumamit siya ng isang tiyak na halaga ng panloob na lakas, magbabago siya at siya ay mapupunta sa kanyang masamang kalagayan. Na umuusbong ng kakaibang enerhiya, hindi katulad ng ordinaryong enerhiya. Kumagat sa labi si Namgung Il at sinabi niya kay Moyongbo na tama daw siya roon. Makikita si Namgung Mai noong bata pa ito na sumisigaw sa sakit. Sinabi pa ni Namgung Il na ang enerhiya na iyon ay isang kakaibang enerhiya na natipon sa kanyang gitnang core noong siya ay bata pa. Dahil doon, pinigilan nila ang kanilang bunso sa paggamit ng inner energy. Sinabi sa kanyang isip ni Namgung Il na ang enerhiya na iyon ay dapat din ang nagalis ng enerhiya ng nakamamatay na lason. Makikita ang isang babae na may kahalintulad ng kay Namgung Mai na sakit at sinabi ni Namgung Il sa kanyang isip na dahil sa kapuspalad na enerhiya na iyon, hindi daw nila dapat hayaang gamitin niya ito. Sinabi ni Moyongbo kay Namgung Il na sa mga ganyang dahilan wala daw siyang maisip na dahilan kung bakit siya matatalo sa kanya sa isang martial battle. Sinabi ni Namgung Il kay Moyongbo na 3 buwan pa lang mula nang dumating ang bunso nila sa White Military Academy. Ano sa tingin daw ni Moyongbo ang ibig sabihin nito? Nagulat si Moyongbo sa kanyang narinig at sinabi nito na ibig sabihin, sobrang napaunlad niya ang sarili niya sa loob ng 3 buwan. Kailangan pa nila itong pag-usapan. Balik sa kasalukuyan. Makikita ang bundok kung saan may 2 mabilis na tao ang naglalaban. Ito pala ay sina Namgung Il at Moyongbo. Mabilis na sumusugod si Moyongbo kay Namgung Il. Sinabi ni Namgung Il sa kanya na nabalitaan daw niya ang espada ng Moyong sa kanyang ama. Na swift destruction swordmanship. Makikita ang ama ni Moyongbo na kinakalaban ang ama ni Namgung Il. Nagtama ang kanilang mga espada at sumabog ang enerhiya sa hangin. Sinabi pa sa kanya ni Namgung Il na isang tabak na pangunahin ng may bilis at lakas. Ano ang diwa ng mabilis na swift destruction swordship? Nagtama ang espadang kahoy ni Namgung Il at espada ni Moyongbo. Sinabi ni Moyongbo na ang diwa ng espada ng Moyong ay unos na sumisira sa lahat. Nilagyan ng enerhiya ni Namgung Il ang kanyang espadang kahoy at sinabi nito kay Moyongbo na yon daw ay tama, hindi ito nakikita ng mga mata, ngunit ito ay nararamdaman. May lakas ito na kaya pang magpatumba ng isang higanteng puno na malalim ang ugat nito sa lupa. Makikita ang puno at ito ay naputol. Si Moyongbo ay namamangha sa kanyang nakikita. Tinuturuan ni Namgung Il si Moyongbo na sinasabi nito na ang diwa ng mga Moyong ay hangin. Lumakas ang enerhiya na inilagay ni Namgung Il sa kanyang espadang kahoy habang kaharap si Moyongbo. Sinabi nito na ito daw talaga ay sobrang lakas na hangin. Mabilis na sumugod papunta kay Moyongbo si Namgung Il. Mabilis at lumiliwanag ang mata na ihahampas na ang espadang kahoy kay Moyongbo. 3 mabilis na enerhiyang kulay pula ang hinahabol si Moyongbo. Isang malakas na pagsabog ang makikita, ngunit ang atake na yon ay hindi tumama kay Moyongbo. Nagulat na sinabi sa isip ni Moyongbo na ang hangin sa paligid ng espada ay may 3 alon sa iba't ibang direksyon. Mabilis na nakapunta sa gilid niya si Namgung Il at hahampasin na muli si Moyongbo. Sinabi ni Namgung Il kay Moyongbo na may lakas at tulin, naging isang pag-iral, ang walang katapusang hangin. Nilagyan muli ng enerhiya ni Namgung Il ang espadang kahoy at sinabi na kung siya daw mismo ay maaaring maging isang malaking bagyo. At tinira na niya si Moyongbo na direktang tumama ito sa kanya. Napahiyaw sa sakit at napunit ang damit ni Moyongbo. Makikita si Moyongbo ay nakahandusay sa lupa at ang bakas ng pag-atake ni Namgung Il. Lumiliwanag ang mata ni Namgung Il at sinabi niya na kung magagawa niya ang mga ito walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Sinabi pa niya na tumayo na daw siya. Unti-unting tumatayo si Moyongbo humawak sa kanyang dibdib at sinabi sa kanyang isip na ginaya niya ang kakayahan ng mabilis na pagkawasak na swordship sa napakaikling panahon. Makikita si Namgung Il na nasa isip ni Moyongbo at sinasabi na ang pinakamalakas na sword sa kanyang generation, Ascending Dragon Namgung Il.
Nakangiting sinasabi pa ni Moyongbo na marami daw siyang matututunan sa pakikipag-sparring sa Gosu. Ang Gosu ay isang taong may mataas na kasanayan. Naglabas ng enerhiya at nilagyan din ang kanyang espada at sinabi pa ni Moyongbo na ito ang pagtuturo na ganap na nababagay daw sa kanya. Lumiwanag ang mga mata at sinabi sa kanyang isip na gagawin daw niya na i-absorb lahat ng foundations na meron siya. Lumipat ang eksena sa bahay na ito at sa looban nito ay may nagkalat na dugo sa isang haligi. Sinabi sa isip ng isang tao na may saksak na espada sa kanyang katawan na bakit daw. Nakasandal sa pader at malalim na ang paghinga tiningnan ang isang tao na kumain ng exploding pill at sinabi sa kanyang isip na bakit daw ito nangyayari. Lumuluha ito at sinabi na sila lang daw. Hindi natapos ang pagsasalita at isang flashback. Ang Seongyang clan ay isang maliit na clan na matatagpuan sa Simsuseong, at para sila ay lumago at umunlad ang kanilang clan, kailangan nila ng isang Gosu na maaaring kumatawan sa clan. Sa wakas daw ay nakakuha na siya ng potion na ayon sa mga chismis. Ang prestihiyosong angkan lang ang mayroon. Binuksan ang kahon na kahoy at tiningnan ito. Hindi namin alam kung saan eksakto nanggaling, pero nung pinakita namin sa head ng kanilang clan, kinumpirma niya at talagang potion yon. Habang hawak ang exploding pills ay sinabi ng head ng clan na ito daw ay napakagaling. Nakikita daw niya na kung gaano ka-wild ang energy core ay tumutugon sa amoy nito, sa tingin daw niya ito ay high-class potion. Sinabi pa ng head ng clan na saan daw nila nakuha ito. Isa sa mga mangangalakal na kasama daw niya sa paglalakbay ang ikinuha daw siya ng isa. Ito lang daw ay nagkataon. Nakapikit na tumugon ang head ng clan na maswerte daw iyon. Kunin na niya dali at sa kanya na daw ang lahat. Tumitig ito at yumuko na hindi daw pwede. At sinabi na ang lugar na ito, kung hindi dahil sa Seongyang clan, naging street gangster na daw siya. Yumukong muli ang taong ito ang sinabi sa head clan na mangyaring kunin ang potion na ito, itaas ang pangalan ng kanilang angkan hanggang sa kalangitan. Nakayuko pa rin ang taong ito at inaabot ang exploding pills sa head ng clan. Nagpasalamat sa kanya ang head ng clan. Makikita ang head ng clan noong siya ay normal pa at nung nakakain na ng exploding pills. Balik sa kasalukuyan. Nakasandal pa rin sa pader at sinasabi niya head of the clan. Biglang may pumasok sa pintuan at sinabi nito na siya daw ay huli na. At sinasabi ng tao na ito na malalim na ang paghinga na sino daw ito. Ito pala ay si Master Gui Myeondok na sinasabi nito sa taong iyon na siya daw ay magpahinga na at siya na daw ang bahala sa mga patay na katawan. Unti-unti nang pumipikit ang taong may tarak sa kanyang katawan at nakita pa niya ang pag-atake ni Master Gui Myeondok dito. At sinabi pa niya ng tuluyan ng pumikit ay salamat daw sa pagpigil sa kanilang head clan. At dito po nagtatapos ang ika-67 kabanata.